Proyekto Helmo. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. Ako po ulit ito, si Dodoy. Ang nagpadala ng kwentong pinamagatan ninyong Takas na Rebelde. Unang-una, gusto kong magpasalamat sa inyo at sa mga tagapakinig ng channel na ito dahil naintindihan niyo ang aming kalagayan noong mga panahong nasa magulong pamumuhay pa kami. At dahil sa channel na ito ay nagawa naming makausap at makita ang mga itsura ng mga taong tumulong sa amin kahit sa video ko lamang. At naging inspirasyon para mamuhay ng maayos noon. Saludo kami sa iyo, Sir Seth. Mag-iingat ka palagi at maraming salamat ulit. Ang kwentong papadala ko naman ngayon ay hindi tungkol sa aswang o halimaw. Dahil ang kwentong ito ay ang mga karanasan ko sa mga nilalang na hindi nakikita ng mga normal na mata ng isang normal na tao. Dahil sa programa na ginagawa ng mga militar, ay nakapagtapos kami ng kapatid kong si Jay sa high school at napasama kami sa mga nabigyan ng pabahay at konting halaga para makapagsimula muli ng maayos na pamumuhay. Dahil ang trabaho ng aking ina ay isang mananahi ay alam naming magkapatid na mahihirapan ito sa pagpapaaral sa amin. Kaya naman nagdesisyon akong tumigil pang samantala para matulungan ang aking ina para makapagtapos ang kapatid ko. Ganun na nga ang nangyari, Sir Seth. Namasukan akong isang janitor sa isang hotel sa bayan ng Leyte. At madali naman akong natanggap dahil noong mga panahon na ito ay nangangailangan umano sila ng tauhan. Dahil umalis nang walang paalam ang naunang roomboy na pinalitan ko. Ilalarawan ko lamang ng konti ang hotel na ito, Sir Seth. Nasa tapat ito ng isang plaza at meron itong 4 na palapag at meron din itong daanan ng mga sasakyan. Maaliwalas ang labas dahil maraming tao at establishmento. Pero hindi ko alam na sa loob ng hotel na ito ay nagtatago ang isang kababalaghan. Bali 10 kaming tauhan ng hotel na ito. 5 sa umaga, 5 sa gabi. Shifting ang duty ko at stay in ang tulad kong janitor pero nakakauwi naman ako pag araw ng day off ko. Nung mga naunang buwan, wala naman akong nakikita at nararamdamang kakaiba. Hanggang duty ang isang gabi na ako mismo ang nakaranas ng kakatuwang pangyayaring ito. Nang magising ako ng hapon, dahil panggabi nga ang duty ko ay nagkape muna ako. At dahil hindi pa naman oras ng trabaho, tumambay muna ako panandalian sa plaza nang biglang may lumapit sa akin na isang lalaki. Hindi pa naman ito katandaan at tinanong ako nito ng, "Boy, dyan ka ba nagtatrabaho sa hotel na yan?" Napatingin ako dito at sumagot ng, "Opo sir, bago lang din po ako." Tumango ito at tumupo sa tabi ko at nagsalita ulit ng, "Wala ka bang napapansin na kakaiba sa hotel na yan? O kaya nararamdaman?" Napakamot ako sa sinabi nito at sumagot ako ng, wala naman po pero hindi kasi ako matatakot kung sakali dahil mas nakakatakot yung mga aswang." Biglang umiling itong lalaki na ito at nagsalita ng, "Boy, mag-iingat ka sa hotel na yan ha. Mangilan-ngilan na yung napapabalitang hindi nakakalabas dyan." Sabay hawak nito sa balikat ko at tumalikod na umalis. Bumalik na ako sa loob at nag-ayos na para makapagsimula na ng trabaho ko. Mga alas 6 hanggang alas 8 ay madami-dami pang nag-check-in kaya naman busy talaga ako sa trabaho. Nang pumatak na ang alas 10 ng gabi, pumunta muna ako sa quarters ko para kumain ng hapunan. Nang biglang tumunog ang cellphone ko.
at sinabihan ako ng front desk na puntahan ko ang isang kwarto. Room 313, third floor. May nagrereklamo umano na customer dahil may naririnig silang nagsisigawan at kumakalabog nun. Pinuntahan ko ito at naabutan ko ang customer na nagrereklamo bago pa ako bumati. Nagsalita ito ng, "Gawan niyo naman ng paraan yung nasa kabilang kwarto. Ang ingay-ingay parang walang ibang kasama eh." Tumango na lamang ako nun at humingi ng pasensya. Tumalikod na ang nagrereklamo at pumasok na sa unit nila. Nang nasa harap na ako ng room 313, ay narinig ko ang sigawan at boses ng babae na umiiyak. Naririnig ko pa ang isang boses ng lalaki na nagsasabi ng, "Ilang beses na kitang pinatawad at hinahayaan ang panuloko mo sa akin. Pero ngayon, gusto mo na akong iwan. Papatayin muna kita at isusunod ang lalaki mo." Dahil sa narinig, kumatok muna ako for privacy. Kahit na may dala akong duplicate na susi nang marinig kong sumagot ang babae ng, "Ilang beses na din kitang nakitang may ibang kasamang babae. Pero mahabang panahon akong nagtiis dahil mahal kita pero hindi ko na kaya ang ginagawa mo." Malalakas na iyak at sigaw at kalabog ang narinig ko nun. Tumawag ako ng security guard para mapigil ang dalawang nag-aaway sa loob ng kwarto. Nang dumating ang security guard na yon, tumahimik bigla ang loob at sumenyas itong buksan ko ang pintuan. Pagkabukas ko, isang malamig at malakas na hangin ang naramdaman ko nun. At nang tingnan namin ang mismong loob ng kwartong ito, walang bakas na merong nag-aaway. At lalong-lalo na, walang katao-tao sa loob nun. Binuksan ko lahat ng ilaw, tiningnan ang bintana, ang CR. Pero wala talaga. Tinanong pa ako ng guard kung tama ba yung kwarto na pinuntahan ko. Sumagot naman ako ng oo. Dahil ito yung kwarto na tinuro ng nagre-reklamong customer. Napakamot na lamang ako ng ulo at nang makababa kami doon, naisip na lamang naming tingnan ng front desk yung camera kung meron bang nag-check-in sa room 313. Pero wala kaming nakita nun. Maski anino na pumasok sa kwartong yon. Nakumpirma din namin doon sa receiving area na wala talagang nag-check-in sa kwartong ito. Dahil sa nangyari, nakaramdam ako ng takot. Dalawang tenga ko kasi Sir Seth ang nakarinig sa ingay sa loob ng kwartong yon. Medyo iniwasan ko ding magpunta sa third floor ng gabing yon at nanatili ako sa unang palapag kasama ang security guard. Tinanong ko ito kung ito ba yung unang beses na nangyari ito. Sumagot ito ng, "Doy, hindi ko alam kung bago lang yan nangyari kasi bago lang din ako dito. Nauna lang ako sa'yo ng 2 linggo. Lumipas sa mga oras at dumating na ang kapalitan ko. Ako naman yung pumasok sa quarters ko para matulog pero hindi ako madalaw-dalaw ng antok nun. Maya-maya pa, may naririnig na akong umiiyak kahit wala namang katabing kwarto ang quarters na tinutulugan ko. Hindi ko man ito pinansin, pero palakas ng palakas ang naririnig kong iyak nun. Ang ginawa ko, nakinig na lamang ako ng sound at pinasak sa tenga ko yon, yung earphone. Nawala naman yung naririnig kong iyak pero walang ano-ano. Bigla akong nakaramdam ng para bang may humawak na malamig na kung ano sa mga paa ko nun. Dahil sa gulat ko ay dali-dali akong napabalikwas.
Binuksan ang ilaw pero wala akong nakita noon. Dahil sa takot ay iniwan kong bukas ang ilaw at humiga ulit. Nagtalukbong ako at nilakasan pa ang sound pero sa maniwala man kayo o sa hindi. Iba na ang naririnig ko na tunog na pinapakinggan ko. Dahil ang naririnig ko noon ay iyak ng isang babae at nagsasabi ng, "Tulungan mo ako. Gusto ko nang makaalis dito." Nangilabot ako sa mga narinig ko. At nang alisin ko ang earphone sa tenga ko at buksan ang mga mata ko, isang babaeng nakaitim ang nakalutang sa paanan ko noon. Punong-puno ito ng dugo. Dahil sa takot ay mabilis kong tinakpan ang mga mata ko at pasigaw na nagdadasal pa ulit-ulit nang biglang may narinig na lamang akong tumawa. Para bang tawa ng demonyo noon. Kasabay noon, may bumulong sa akin at sinasabayan nito ang mga dasal na binibigkas ko. Pero nanatili akong nakapikit at patuloy na nagdadasal nang biglang naramdaman ko ang malamig na hininga at nagsalita ito sa tenga ko ng, "Di ba mahal mo ako? Sumama ka na sa akin." Sabay tawa ng nakakakilabot, Sir Seth. Kahit na takot ako ay pilit pa rin akong nagdasal pero umiyak na ako noon. Maya-maya ay bigla na lamang may yumugyog sa akin. Narinig ko ang mga sinabi niyang, "Doy, ano bang nangyayari sa'yo? Gumising ka!" Nang tinan ko, si Kuya Sandy ito, ang security guard. Bigla akong tumayo at tumakbo palabas ng quarters ko at dumiretso palabas ng hotel. Nang makita kong marami ng tao ay nakahinga ako ng maluwag. Lumapit sa akin si Kuya Sandy at tinanong ako kung ano ang nangyari sa akin noon at kung bakit sigaw ako ng sigaw. Hinabutan niya ako ng tubig dahil namumutla daw ako. At nang mahimasmasan ako, kinausap ko agad ang manager ko at sinabing magre-resign na ako noon. Tinanong naman ako nito kung bakit biglaan. Tumingin lamang ako dito at umiling noon. Sinabi ko na lamang na kailangan ko nang umuwi noon. Pero bigla kong naisip ang kapatid kong nag-aaral. Hindi ko alam, binawi ko na lamang yung sinabi ko magre-resign ako. Pero kung pwede ay magre-renta na lamang ako ng bed spacer. Hindi ko na rin sinagot ang ibang katanungan ng manager ko. Maya-maya pa, lumapit sa akin si Kuya Sandy at sinabihan akong sa nirerentahan niyang bahay ay meron pang bakante. Kung gusto ko, doon na lamang umano ako. Sumang-ayon agad ako. Nagpasama ako sa quarters ko para kunin ang mga gamit ko noon. Nang makarating kami sa nasabing bahay ay tinanong agad ako ni Kuya Sandy. At doon ko nakwento ang mga nangyari sa akin sa quarters. At sinabi na ito na hindi niya din alam na may mga ganong nilalang pala sa hotel na pinagtatrabahuan namin. Dumaan pa mga araw at gabi. Naririnig ko pa rin ang nakakakilabot na iyak kahit sa ang sulok ng hotel na yon. Pero dasal ang tanging panlaban ko sa nilalang na hindi ko nakikita. Nung una, ang buong akala ko ay aswang lamang ang nakakatakot na nilalang na makikita ko pero hindi pala. Meron palang kahit papano ay masasabi kong mas malala ang mga nilalang na hindi natin nakikita. Pero kaya tayong saktan. Laking pasasalamat ko dahil naging morning shift ako noon. Isang araw na paaga ako ng dating kaya ang ginawa ko ay tumambay muna ako sa plaza kung saan maraming tao at ang iba ay sumasayaw pa. Habang nanonood ako, may lumapit sa akin at nakilala ko naman ito kaagad. Ito yung lalaking nakausap ko isang beses. Kinamusta ako nito
at nagpakilala ito sa pangalang Rufo. Sumagot naman ako ng ayos lang nun. Tinanong ako nito na kung nagsisimula na ba ang pagpaparamdam sa akin nun. At dahil sa kuryosidad ko, tinanong ko ito ng ano nga ba ang nangyari sa hotel na yon? Dahil nga meron akong naririnig na umiiyak at humihingi ng tulong pero para bang gusto akong patayin. Tumingin ito sa akin at nagsalita ng mukha umano akong may kakayahan na makakita ng hindi nakikita ng normal na mga mata. Tinanong ako nito kung gusto ko bang malaman ang kwento ng babaeng umiiyak. Tumingin ako sa relos ko at nang makita kong maaga pa, tumingin ako kay Kuya Rufo at tumango ako noon. Tumabi ito sa akin at sinimulan ang kwentong ito. Taong 2015, meron umanong nag-check-in na magkasintahan sa hotel kung saan ako nagtatrabaho ngayon. Maayos umanong pumasok ang dalawa sa loob ng hotel at halata pa ang kasiyahan ng dalawang ito. At ang kwartong naibigay nga sa kanila ay ang room 313. Lumipas sa mga oras ay nakarinig na umano sila ng mga sigawan sa loob ng kwartong ito. At maya-maya pa ay iyak naman ang isang babae. Narinig nila ang lalaki na sinisigawan ang babaeng yon. Na lahat naman umano ng gusto niya ay binigay niya kung bakit kailangan niya pang ipagpalit ang lalaking ito. Sumagot naman ang babae ng, sigurado ka bang nabibigay mo lahat ng gusto ko? Muling tinanong ito ng lalaki kung ano pa ba ang gusto nito. Dahil halos lahat naman binigay niya na ito kahit magkanda pagod-pagod na yung lalaking yun sa trabaho. Ang sinagot ng babae, kahit umano magkanda kuba-kuba kung hindi niya kayang ibigay ang mga pangangailangan nito. At isa pa, nahuli niya na itong may kasamang babae nun. Tumahimik ang loob ng kwarto. Lumipas ang ilang minuto. Lumabas ang isang babae na nakakulay itim sa kwartong yon. Nakangiti ito pero bago ito makaalis ng hotel, ay agaran itong naharangan ng management dahil ang lalaking kasama nito ay tadtad ng saksak. Tumawa lamang ng tumawa ang babae at nagsalita ng, tama lamang sa kanya nun. Mahal naman niya ako. Nang akmang hahawakan na ito ay mabilis itong naglabas ng patalima at ginilitan ang sariling leeg. At simula noon ay nagsimula na ang hindi maipaliwanag na pagpaparamdam sa nasabing hotel na ito. Kahit na pinalitan na ito ng pangalan at ng mga tauhan. Tumingin ako kay Kuya Rufo at kita ko ang lungkot sa mga mata nito. Bago ko ito matanong ay narinig ko itong nagwika sa mahinahong boses ng, kung naging masaya ka lang kung anong meron tayo, sana naging masaya tayo hanggang huli. May narinig akong isang pamilyar na boses nun. Nang lingunin ko ito, si Kuya Sandy yon. Sa mga nakikinig, sa maniwala man kayo o sa hindi, pagbalik ko ng tingin kung nasaan si Kuya Rufo, wala na ito sa harap ko. Nagpalinga-linga ako sa mga tao pero hindi ko makita talaga si Kuya noon. Nang makalapit na sa akin si Kuya Sandy, tinanong ulit ako nito ng, kanina pa ako nakatingin sa Idoy. Sino bang kinakausap mo? Nakaramdam ako ng takot. Tumingin ako kay Kuya Sandy at sumagot ako ng, wala kuya. Kumakanta lamang ako ng pabulong. Sinabihan na ako nito na pumasok na at baka malate pa ako. Hindi na ako nag-usisa pa. Yung araw ding yon,
Nagpasa na ako ng resignation letter na ikinagulat ng lahat lalo na ni Kuya Sandy pero bago matapos ang duty ko, nagpasama ako kay Kuya Sandy para makapagtirik ako ng kandila sa 2 taong minsan ay nagmahalan pero nauwi sa hindi magandang pagsasamahan. Matapos ako makapag-alay ng dasal, agad din kaming umalis ng kwarto. Pero bago ko masara ang pintuan, nakarinig ako ng boses ng babae at nagsabi ito ng, "Mahal mo pa rin ba ako?" Hindi ko na ito pinansin pa. Nagmamadaling bumaba na ako. Nagpaalam na sa management ng hotel. Kinuha ko na rin ang gamit ko sa nirerentahang bahay ni Kuya Sandy. Bago ako bumalik ng summer kung saan kami nakatira, ay dumaan muna ako ng hotel para magpaalam kay Kuya Sandy noon. Nang makaalis na ako, napatingin ako sa bandang plaza. Nakita ko si Kuya Rufo na kumakaway sa akin at nakangiti ito. Ikalawang karanasan, taong 2020, dito na sa Makati. Nang matanggap na akong isang security guard sa isang security agency. Nabigyan naman ako agad ng assignment at na-assign ako sa isang bahay ng Kano. Dito lang din sa isang village sa Makati. Malaki at malawak ang lupain na kinatitirikan ng bahay ng Amerikanong ito. At ang kasama ko lamang dito ay ang mga 4 na katulong at isang boy noon. Ang 2 dito sa katulong ay uwian paggabi at stay-in naman kami. Ang Amerikano naman at ang asawa nitong Pinay ay laging wala sa bahay. 1 o 2 beses lamang kung umuwi sa isang buwan. Nang magsimula na nga akong magbantay sa bahay na yon, panay kwento sa akin ng katulong na itago na lamang natin sa pangalang Bikay, na madalas silang nakakakita ng isang babaeng nakaputi pero puro dugo ang katawan nito. Sa likod bahay, sa tabi ng isang maliit na puno ng sampalok. Dahil meron na akong karanasan sa multo, ay nainiwasan ko na yung puno ng sampalok na yon pag kumakagat ang dilim. Natakot na rin ako noon. Mas gugustuhin ko pa sigurong aswang yung makita ko. Baka sakaling makalaban pa ako. Meron lang din akong napansin dahil madalas kong makita itong boy na si Manong Jeffrey na masama ang tingin sa akin pag napapadaan ako ng likod bahay, kung saan makikita ang tulugan nito. Pero pag nasa harapan naman ito ay nakangiti naman ito sa akin. Hindi ko na ito binigyan ng pansin pa. Isang gabi noon, 11:00, habang naglalaro ako sa cellphone ko, may narinig akong sumitsit pero hinayaan ko na lamang gawa ng baka sila Bikay lamang ito. Pinaglolo ko lamang ako. Nang matapos ang nilalaro ko ay tumingin ako sa orasan noon. Oras na pala ng pag-ikot ko sa bahay. Tumingin muna ako sa labas ng gate at nang makita kong tahimik na ang kapaligiran, nagsimula na akong maglakad paikot ng bahay. Dahil makakadaan ako sa puno ng sampalok kung saan meron daw nagpapakitang babaeng nakaputi na puro dugo ang katawan, ay nagmadali ako pag nasa pwesto na yun ako. Pero nang mapalingon ako, Sir Seth, nakita kong bukas pa ang ilaw sa loob ng tinutulugan ni Manong Jeffrey. Hahayaan ko na sana ito dahil ano naman kung bukas ang ilaw sa kwarto niya, di ba? Baka may ginagawa pa kahit gabi na. Palagpas na ako noon nang makarinig ako na may tumatawag sa akin. "Toy, dito ka muna." Bigla akong napatingin sa direksyon ng pinanggagalingan ng boses na ito. Sa puno ito ng sampalok malapit sa kwarto ni Manong Jeffrey. Akala ko si Manong ito kaya lumapit ako sa kwartong bukas ang ilaw.
At nang sumilip ako sa maliit na siwang ng bintana, nakita ko kahit papano ang loob at kitang-kita ko, Sir Seth. Punong-puno ng malalaswang larawan ng iba't ibang kababaihan ang dingding nito. Pero dahil sa lalaki din ako, naisip ko na lamang na baka yun ang trip niya sa buhay eh. Nang makita ko si Manong Jeffrey na may ginagawang hindi maganda at hawak ang isang tela at inaamoy-amoy ito, nagsasabi ito ng, "Akin ka lang, Rosa. Akin ka lang." Napailing na lamang ako at napasabi ng mahinang boses ko ng, "Manyak naman pala ng taong to." Nang akmang tatalikod na ako, Sir Seth, biglang may sumulpot na mukha sa harapan ko. At kitang-kita ko ang isang babae na nakaputi at puro dugo ang mukha niya. Nagsalita ito sa garalkal niyang boses at ang sabi ay, "Isa ka ba sa kanila?" Dahil dito, bigla akong napasigaw at napatakbo nun. Narinig ko pang bumukas ang pinto ng kwarto ni Manong Jeffrey pero dire-diretso akong pabalik ng kwarto ko na malapit sa gate. Hindi ko pinatay ang ilaw. Nanatili akong nakatingin sa pinto at nagdadasal. Lumipas ang oras at lumiwanag na at nang may marinig akong may kumakatok at tinatawag ang pangalan ko, lumabas na ako. Si Bikay ito, kasama si Manong Jeffrey. Tinanong ako ng mga ito kung bakit ako nagsisisigaw nung dumaan ako nung gabi. Napag-alaman ko, Sir Seth, nagising pa rin pala si Bikay ng ganong oras dahil kachat nito ang nobyo niya. Sumagot ako ng, "Bikay, nung nakita ko yung sinasabi niyong babaeng nakaputi na puro dugo ang katawan, nagtatatakbo ako kagabi nang mapadaan ako sa likod." Sumagot si Manong Jeffrey kung bakit malapit tumano ako sa kwarto niya. Kung sumilip daw ba ako. Kung nakita ko ba ang ginagawa niya nung gabing yon. Agad akong umiling at sumagot ng, "Malayo ako sa kwarto niyo nung. Wala nga akong balak dumaan sa likod eh." Dahilan ko pa nun pero nagsalita ulit ito ng, "Tanda-tanda ako na umano. Nagpapaniwala pa rin ako sa multo. Hindi umano bagay sa akin yung pagiging gwardya." Tumalikod ito. Umalis na. Tumingin na lamang ako sa palayong si Manong Jeffrey at nang mawala na ito sa paningin ko, agad-agad kong hinila si Bikay papasok ng kwarto ko. Nagpumiglas pa ito nagsabi ng, "Ayoko, may nobyo ako." Binitawan ko na lamang ito, Sir Seth. Hahatawin ko sana ito ng walis tambo sabay sabi ng, "Huwag kang assuming, Bikay. May itatanong lang ako sa iyo eh." Tumawa ito at agad-agad na nagsabi ng, "Totoo ba yung nakita mo yung babaeng nakaputi na yon?" Tumango ako. Nagsalita ulit si Bikay ng, "Patay ka. Palagi mo nang makikita ang multo na yon. Mag-ingat ka." Pero Sir Seth, sa totoo lang ay wala sa isip-isip ko talaga ang multong yon. Dahil yung kababuyan na ginagawa ni Manong Jeffrey ang nasa isipan ko noon. Patalikod na sana si Bikay nang sa hindi ko alam na dahilan, bigla kong nasabi ang salitang, "Rosa." Biglang tumingin si Bikay at tumingin sa akin at naging seryoso muna ito. Nagtanong ito, "Saan mo narinig yung pangalan na yan?" Kitang-kita ko sa mga mata niya ang namumuong mga luha. Sumagot naman ako na naririnig ko si Manong Jeffrey kagabi noong dumaan ako malapit sa kwarto niya at may ginagawa itong kalaswaan. Napaupo si Bikay
at tinanong ko kung kilala ba niya yung Rosang yon. Tumango ito at sumagot ng hindi lamang umano niya kilala ito. Kilalang kilala. Dahil kapatid ni Bikay si Rosa. Tinanong ko siya kung nasaan si Rosa at sumagot ito ng 2 taon na umanong nawawala ang kapatid niya. Sabay umano silang namasukan sa bahay na yun pero isang araw pag uwi nila ng amo niyang babae at nang hanapin niya ito, hindi na ito makita pa. Hindi na rin ito nagparamdam. Hindi umano nila alam kung buhay pa ba ito o wala na dahil hindi na ito tumawag o nag-text man lamang. Dahil sa narinig ko ay nakaramdam ako ng awa kay Bikay. Dahil unti-unti nang tumutulo ang mga luha nito sa mga mata. Lumipas ang maghapon. Pansin kong sobrang sama ng tingin sa akin ni Manong Jeffrey pero hinayaan ko na lamang ito. Sumapit na naman ang dilim at matapos kong maghapunan ay lumabas ako ng kwarto ko para magyosi noon. Pero bago ako makalabas, narinig ko ang isang boses na nagsasabi ng tulungan mo ako. Habang umiiyak noon, napaatras ako pero patuloy ko pa rin naririnig ang boses na humihingi ng tulong. Nilakasan ko ang loob ko at sinundan kung saan nanggagaling ang mga boses na yon. Dinala ako ng boses na ito papunta sa puno ng sampalok. Pero bago ako makalapit ay kitang-kita ko, Sir Seth, ang isang imahe ng isang babae na nakaputi. Puro dugo pero nakaturo ito kung nasaan ang puno. Kahit takot, inaninag ko ang tinuturo nito pero puno lamang talaga ng sampalok ang nakikita ko noon. Napansin kong magbubukas ng pintuan ng kwarto si Mang Jeffrey noon. Dali-dali akong umalis pabalik ng kwarto ko. Hindi ko alam kung anong nangyari sa akin pero lumipas sa mga araw, madalas ko nang makita yung babaeng ito na umiiyak at sobrang sama ng tingin kay Manong Jeffrey. Dahil sa umiral na naman ang kuryosidad ko, nang sumapit ang day off ko ay lumabas ako para maghanap ng albularyo at nakakita naman ako noon. Pero sa bandang Intramuros na. Pinaliwanag ko ang mga nararamdaman ko at nakikita. Sinabihan naman ako ng matandang albularyo na humihingi ito ng tulong sa akin. Wala itong balak na saktan ako o ano paman. Dahil sa mga narinig ko sa albularyo ay napanatag ako pero takot pa rin ako. Gawa ng nakakatakot talaga yung itsura nun. Kinagabihan ay kinausap ko si Bikay at sinabi ang mga nalaman ko sa albularyo. Sinabi ko na hihingi na lamang pala ng tulong yung multo na nakikita namin pero tinawanan lamang ako nito dahil paano ko daw matutulungan yung multo na yon. Napakamot na lamang ako, Sir Seth. Napaisip na paano nga ba natatakot nga rin ako. Pero wala talagang lihim na hindi nabubunyag nun. Kahit na ilang taon mo pa itong itago. Isang gabi, nanaginip ako na nasa loob ako ng bahay ng Kano. At nakita ko dito ang isang babaeng napakaganda, naglilinis ng mga kagamitan. Walang ano-ano. Hinila ito ng isang lalaki at kilala ko ito. Walang iba, kundi si Manong Jeffrey. Dinala ito sa isang kwarto at kinulong. Rinig ko ang sigaw ng babae na nagmamakaawa nun.
Gusto kong gumalaw pero hindi ako makakilos. Bigla ay narinig ko si Manong Jeffrey na nagsalita ng, "Tiisin mo, parehas tayong magkakapera." Maya-maya ay lumabas na ang isang lalaki sa isang kwarto at inabutan ng sobre si Manong Jeffrey. Nagkakalaman ito ng pera at narinig itong sabi ng, "It's your turn, sir. Later, I'm next." At ang lalaking ito ay walang iba, kundi ang amo naming Amerikano. Pumasok ito sa kwarto kung saan ito kinulong. At nang makalipas ang ilang minuto, lumabas ito. Pumasok na si Manong Jeffrey at biglang nag-iba ang lugar. Nakita ko si Manong Jeffrey na naghuhukay malapit sa kwarto niya, malapit sa puno ng sampalok. Hinagis ang isang sako sa ginawa nitong hukay. At nang matabunan ay nilapitan ito ng amo naming lalaki at inabutan ulit ito ng sobre. Dito ay muli kong narinig ang nagmamakaawang boses ng babae. Tulungan mo ako. Parang awa mo na. Nagising ako. Naramdaman kong tumutulo ang luha ko noon. Sinabi ko ito kay Bikay pero hindi pa ito naniniwala nung una. Pero nang sinabi ko ang itsura nito, nagulat siya. Sinabi ko kung saan ito dinala at inilibing noon. At ang ginawa ni Bikay ay pinlano niya ang lahat. Hinintay niya ang pagdating ng amo naming Amerikano. Sinabihan ni Bikay ang kamag-anak niyang pulis at mga kaibigan. Kahit na mukha kaming siraulo sa pinagsasabi namin, kahit papano ay niniwala pa rin ang mga kamag-anak nito. Nang dumating ulit ang amo namin, dito ay kaagad niyang pinapunta ang kamag-anak niyang pulis. Nang dumating ito ay laking gulat ni Manong Jeffrey at ng amo namin noon. Sa likod bahay, dali-dali akong naghukay kung saan ko nakita sa panaginip ko na minsang tinuro sa akin ang babae yan. Makalipas lamang ang kulang-kulang 1 oras o kalahating oras na paghuhukay noon, natagpuan ko na ang sako. Dali-dali namin itong binuksan. Napaiyak ng malakas si Bikay dahil ang damit na kasama sa sako ay pag-aari mismo ni Rosa. Nahuli ang mga taong gumahasa at pumatay kay Rosa. Laking pasasalamat naman ni Bikay sa akin at mga kamag-anak nito. Kahit hindi ka panipaniwala ang kwento ko, kahit papano, naniwala sila. Nagpasalamat ako kay Rosa dahil siya mismo ang gumawa ng paraan para mahuli ang may sala noon. Sa ngayon, Sir Seth, sa isang mall na ako nagtatrabaho. Dito pa rin sa Makati at naging magkaibigan kami ni Bikay at naging ninong pa ako sa anak nito. Kahit nakatatakutan ang karanasan ko ay may natutunan pa rin ako. Dahil hindi pala nakakatakot ang aswang umulto. Mas nakakatakot ang kapwa nating tao na may balak sa ating hindi ka nais-nais.